Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para magbahagi ng ebanghelyo patungkol sa kaharian ng Diyos Ama sa buong mundo, para ipabatid ang katotohanan na ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang nag-iisang banal na Ama at amang espiritual na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, sapagkat templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang katotohanan, ang katawan na walang espiritu ay patay. Ang naging misyon ni Kristo ay para ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na siyang ating dapat kilalanin, purihin at sambahin sa ating katawan, sapagkat templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At maliwanag na sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ay maliligtas, sapagkat ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol pa rin sa Amerika. Bakit ko masasabi na di mo dapat paniwalaan at pagkatiwalaan ang bansang Amerika? Ay dahil sa ang Amerika ay bansa ng halimaw. Ang layunin ng Amerika noon, gusto kong ibahagi sa inyo mga naging gawa ng Amerika, ay manakop, mangalipin, at magasik ng kadiliman sa pamumuhay ng mga tao sa iba't ibang nasyon. At nasasaad dito sa talata ng Efeso, Kabanata 6, versikulo 12. Sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa makasanlibutang hukbo ng kadilimang ito, laban sa mga espiritual na pwersa ng kasamaan na nasa kaitaasan. At sa Efeso, Kabanata 5, versikulo 11, nasasaad, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman, na walang ibubungang mabuti, sa halip ay ibunyag ninyo ang mga yon. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, na ibahagi ko yung katotohanan kung ano yung mga naging gawa ng bansang Amerika nung una pa man. Nung uso pa yung imperialismo, ang mga Amerikano ang magaling manakop at mangalipin sa mga nasyon na kanilang sinasakop. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang Amerika ay ang demonyong bansa, na siyang nanlilinlang sa mga tao para madiktahan ng Amerika ang mga nasyon na dati niyang inalipin. Honestly, ang bansang Amerika ang siyang pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na lumalapastangan sa Kanya, dahil ang sinasamba dyan sa Amerika ay ang kanilang dolyar. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang mga tao dyan sa Amerika, dahil nakalagay nga sa kanilang pera, in God we trust. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon, dahil nga may pipiliin at itatangi ka. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ko ang siyang nagbibigay ng buhay sa akin, na siya kong sinasamba, at hindi yung pera, dahil alam ko na ang Espiritu ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa akin, hindi ang pera. Ang pera ay nilikha lang ng kamay ng tao. Ang ating kaluluwa ay ipinanganak yun sa Espiritu ng Espiritu Santo, na dapat muling ipanganak sa Espiritu para tayo ay maging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. Ng Espiritu Santo lang ang ating sinasamba na ating Diyos, dahil ang Espiritu Santo na hindi natin nakikita ng ating mata, ang siyang totoong nag-iisang Diyos na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ng buong sangkatauhan. Kailangan na ng mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. Honestly, ang puso ng mga leaders ng Amerika ay mga demonyo. Sila yung naghahasik ng
kaguluhan at kadiliman na siyang ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo. Ang puso nila ay mapanlinlang at sila yung mga dominante na mga diktador at totoong magnanakaw. Kasi honestly, hindi lang naman yung mga kayamanan doon sa mga lupain na sinakop ng Amerika ang ninakaw ng mga Amerikano, kundi yung kaisipan ng ibang mga tao na isipin ng mga tao na ang Amerika ay hero na siyang tutulong doon sa mga bansa na sinasabi ng Amerika na sinasakop ng ibang nasyon. Tulad ng Russia, sinabi ng Amerika na sinasakop daw ng Russia ang Ukraine. Pero honestly, kung magbabalik tanaw kayo sa nakaraan, sa history, ang Amerika ang siyang maraming bansa na sinakop at inalipin nung una pa man. Nung nag-research ako, I think 193 countries. Pero sa 193 na bansa, 84 na bansa ang sinakop at inalipin ng Amerika. Dalang Amerika, honestly, siya yung global manipulator. Siya yung diktador at totoong magnanakaw. Kasi nililinlang niya yung kaisipan ng tao para kumampi sa kanya at para manipulahin niya yung mga tao sa iba't ibang nasyon. Honestly, pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na tayo ay sinakop ng mga Amerikano noong naglaban ng Espanya at ang Amerika. Honestly, unang sinakop tayo ng mga Espanyol dahil nalinlang tayo ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko. Kaya sinakop at inalipin tayo ng mga Espanyol. Pero nung naglaban ng Amerika at mga Espanyol, napagkasunduan nga doon sa Paris, sa Treaty of Paris, na ang Amerika ang maghahawak sa ating bansa kung kaya tayo ay pinagbenta ng mga Espanyol sa mga Amerikano at tayo ay sinakop ng mga Amerikano. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang ating bansa ang siyang kanyang lupang hinirang, na namuhay sa kadiliman dahil nga sinakop tayo ng mga taga-iba't ibang nasyon. Ang mga ibang nasyon na dumating sa ating bansa ang siyang nanakop sa ating bansa kung kaya tayo namuhay sa kahirapan at kadiliman. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang leaders din ng Roman Catholic at ang leaders ng Amerika ay mga kampo ng kadiliman. Wala silang idinulot na kabutihan sa ating bansa kundi kadiliman, paghihirap, pangaalipin at pagpaparusa na ang mga tao ay mamuhay sa kahirapan. Honestly, ang mga Amerikano, kasi nung naglaban nga itong Ukraine at Russia, kaya lang naman kinalaban din ng Ukraine ang Russia ay dahil nasulsulan ng Amerika. Ang Amerika ang susulsul sa mga bansa para kalabanin yung mga bansa na hindi gusto ng Amerika. Kaya sumiklab yung gulo dyan sa Ukraine. Ang Amerika rin ang nagsusulsul noon kay Tatay Digong na kalabanin ng China. Dahil ang China ay hindi rin tinatratong kaibigan ng Amerika. Kung babasahin nyo ang Biblia, marami kayong matutunan. Kasi meron ding pinakita sa akin ng Espiritu Santo na ang bansang Amerika ay siyang bansang Babylonia, na siyang nasa sa realidad ng ating panahon ngayon. Yun yung bansa na nagmamataas at mayabang. Ang layunin kasi ng Amerika, siya nga yung kilalaning Diyos dito sa mundo, pinaka magaling na bansa. Pero ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na walang nasyon na pinakamagaling dahil lahat ng mga tao dito sa mundo, lahat ng mga bagay na nakita natin dito sa mundo ay ang Espiritu Santo lang ang lumikha. At tayong mga tao ay pantay-pantay. Walang nakahihigit kanino man dahil pare-parehas lang tayo na binigyan ng Espiritu Santo ng pansamantalang buhay. Na darating ang panahon, babawi ng Espiritu Santo ang buhay na ipinhiram sa atin at tayo ay mamamatay.
At lahat tayo, yung ating kaluluwa ay pare-parehas na babalik yan sa spirito para humarap sa paghuhukom. At sa araw ng paghuhukom, ang ating kaluluwa ang haharap sa paghuhukom base sa ating mga gawa at pananampalataya. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang mga tao na sumasamba sa pera ay mga alipin ng demonyong si Satanas. Kasi hindi lahat ng biyaya na tinatanggap ng tao ay nagmula sa Panginoon. Kasi nung si Kristo sinubok niya ng demonyong si Satanas noon sa disyerto, sinabi ng demonyong si Satanas kay Kristo na ibibigay daw niya lahat ang mga kayamanan at karangyaan dito sa mundo kay Kristo. Manikluhod lang si Kristo sa demonyong si Satanas para si Satanas ang kilalanin ni Kristo na Diyos. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ni Kristo at parating kasama ni Kristo ang Espiritu Santo na nasa kanyang katawan, sinabi ni Kristo sa demonyong si Satanas, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Ipinakikilala ni Kristo ng Espiritu Santo na nasa katawan niya na parating kasama niya ang siyang totoong nag-iisang Diyos na dapat lang kilalanin at sambahin. At ang Espiritu Santo na nahan kay Kristo ay ang siyang totoong Ama ni Kristo. At yung Espiritu Santo ay mas nakahihigit pa sa demonyong si Satanas. Honestly, si Satanas ay dating anghel ng Espiritu Santo. Ang demonyong si Satanas ay inggitero. May ugali yan ng pagiging inggitero. Kasi gusto niya na siya yung kilalanin na Diyos at hindi ang Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay labanang espiritual. Dahil sa naging aksyon ng Amerika na hikayatin, na kalabanin ng Ukraine, ng Russia, ang Ukraine ay nadurog sa labanang ito. Hanggang ngayon, hindi pa tapos yung gulo na laban sa labanan sa Ukraine at Russia. Pero honestly, ang tinatrato ni Putin na kanyang totoong kalaban ay ang Amerika. Dahil ang Amerika ang siyang nagsusulsol sa Ukraine na kalabanin si Putin. Yan yung katotohanan na ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo. Na dapat malaman ng mga tao na hindi si Putin ang masama, kundi ang mga leaders ng Amerika. Honestly, kung magbabalik tanaw kayo sa nakaraan, walang mabuting idinulot ang Amerika sa ating bansa, kundi pananakop, pang-aalipin at pang-aalila. Dahil ang Amerika ay user. Ginagamit niya ang mga tao para palabanin doon sa mga bansa na kanyang kinakalaban. Kaya nung World War II, ang ating bansa ay nawasak din. Dahil nga sa naalipin na tayo nung una pa man ng Amerika, ginawa tayong allies ng Amerika. Noong pinasabog ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii noong 1941, ang Amerika ay pumunta rin sa ating bansa noon. Dahil nga ginawa tayong allies ng mga Amerikano. So, yung mga Hapon din, kasi noon, alam ko ang Hapon gusto rin nilang manakop. Sinasakop din nila ang China. So, nangyari, napunta rin sa ating bansa ang mga Hapon. Pero, nung pumunta yung mga Amerikano, dahil nagpretend ng Amerikano sila yung mga hero para tayo tulungan, ang ginawa ng mga Amerikano, honestly, ay hindi para tayo tulungan, para lalo tayong durugin. Dahil may galit ang Amerika sa Hapon at ang Amerika hindi magkasundo, kung kaya, ang ginawa ng mga Amerikano, ang mga tao sa ating bansa ang pinalaban sa mga Hapon. User ang Amerika, kaya hindi mo dapat paniwalaan at pagkatiwalaan ng Amerika dahil ang Amerika ay may puso ng sahalimaw at ahas na hindi kanya talaga tutulungan. Dahil ang Amerika, ang gusto niya lagi, mas safe lang ang sarili niya. Pero yung mga tao o yung mga bansa na pinapalaban niya sa mga kaaway niya, ang siyang madurog at mawasak. Kaya yung bansa natin noong World War II ay siyang nawasak dahil ang ating mga ninuno, yung mga tao sa ating bansa, ang siyang ginamit ng Amerika para palabanin sa Hapon.
Ngayon, yung nangyaring gera dyan sa Ukraine at Russia, ginamit din ng Amerika ang Ukraine para kalabanin ang Russia. Which is, sa labanang yan, talo ang Ukraine dahil ang bansang Ukraine ang nagsuffer kasi maraming mga tao, pamilya, ang nawala ng tahanan, nawala ng kabuhayan, nagkawatak-watak sila at nagkahiwalay ang kanilang mga miyembro ng kanilang pamilya dahil nga sa ang kanilang leader ay naging puppet ng Amerika. Honestly, kapag inidolo mo ang mga leaders ng Amerika at sumunod ka lang sa kanya, nadiktahan ka sa pamumuno sa iyong sariling bansa, disaster ang aabutin ng bansa mo. Paghihirap at kadiliman dahil ang Amerika, sila yung naghahasik ng kadiliman dito sa mundo. Which is yan yung nasasaad sa kabanata ng Efeso, kabanata 5, versikulo 11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibubungang mabuti, sa halip ay ibunyag nyo ang mga yon. Sinabi ni Kristo na tayo ay lahat ay tinawag na maging liwanag at asin dito sa mundo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na magpahayag ng katotohanan, layunin ko na gisingin ang diwa nyo para makita nyo ang katotohanan at nang magliwanag sa inyong kaisipan na ang Amerika pala ang siyang pinakademonyong bansa na siyang naghahasik ng kaguluhan noong una pa man. At dahil sa ang Amerika nga ang diktador na bansa, manipulator, ninanakaw niya yung kaisipan ng mga ibang leaders dito sa mundo para kalabanin yung mga bansa na hindi niya gusto. Kung kaya hinikayat ng Amerika ang mga taga-Europe, yung leaders ng Europe, yung leaders ng NATO, ang leaders ng Ukraine, na kalabanin si Putin. Pero sa paglipas ng mga panahon, makikita nyo naman ang katotohanan na walang idinulot na kabutihan yung panghihikayat ng mga Amerikano sa mga leaders ng NATO at leaders ng Europe at ng Ukraine para kalabanin si Putin, kundi lalong naghirap ang pamumuhay ng mga tao. Honestly, sa gerang yan na nangyari, ay sinaksyon ng mga taga-Europe at ng Amerika, ang Russia. Yung naging aksyon ni Putin, wise lang yon na yung mga bibili ng kanyang langis, hindi pwedeng bumili ng gagamitin na petrodollar, kundi rubles. So, sa naging aksyon ni Putin, tumaas yung presyo ng mga gasolina, yung presyo ng mga bilihin. Halos lahat ng tao sa buong mundo ay dumanas din ng paghihirap. Dahil lahat ng mga bilihin ay nagtaas. Kapag may gera, asahan mo na talaga magtataas ang lahat ng bilihin. Kasi yung mga agrikultura na dapat magpo-provide ng ng mga pagkain, masisira din yan eh. Matitigil yan. So, tataas ngayon yung presyo din ng mga bilihin. Tapos yung naging bunga niyan, dahil gusto nga ng Amerika i-sanction ang lahat ng product ng Russia, hindi naman ang tindahan ng Amerika na ang mundo ay hindi naman ang nananahan ng mga taga-Europe at Amerika. Nandiyan yung parte ng Asia. Ang parte din ng South Africa. So malapad ang mundo sa parte ng Middle East, yung ganyan. So marami si Putin na options para makipag-ugnayan sa ibang mga leaders sa ibang bansa para patuloy pa rin makipagkalakalan sa ibang bansa. So yung mga source ni Putin hindi nauubos. Tuloy pa rin yan kahit may gera. Dahil yung mga bansa na nagiging kaisa ni Putin sa mga negosyo, ang siya pa rin tumutulong kay Putin para hindi matapos hindi maghirap mismo talaga yung bansang Russia. So ngayon, ang nangyayari, ang Europe noong tumaas yung mga bilihin dahil kay Putin, hindi naman sila aasa ng gas eh. Dahil yun ang ang parte ng Russia. So, maraming mga bansa rin ang lately hindi na sumusunod sa mga Amerikano. Tulad din ng gusto ring isanksyon ng Amerika ang
tawag ito, ang China. Ang China at Russia magkasundo. Dalawang malaking bansa yan na gustong pabagsakin ng Amerika. Which is, honestly, sa labanang to, talo na ang Amerika, pero ang Amerika ay nagmamataas at nagmamayabang pa rin. Dahil hindi na makuha ng Amerika na madiktahan ng iba pang bansa na wag suportahan ang Russia at ang China. Dahil maraming mga bansa sa parte ng Middle East, parte ng Asia, ang nagkakaisa na pagdating sa ekonomiya ay nagkakasundo sila. Ang Amerika lang naman talaga ang diktador, manipulator at gusto niya na sa kanya lahat ang mga tao maniniwala. Pero ano bang produkto ng Amerika na pwede niyang i-share? Wala naman. Totally na dapat, kasi ang Amerika, naging ugali lang naman yan nung unang-una panahon, ay manakop ng lupain ng may lupain. Yung mga kayamanan doon sa lupa na kanyang sinakop ay ninanakaw ng Amerika. Honestly, magnanakaw ang leaders ng Amerika. Greedy sila sa power, at saka gusto nila sila yung kinikilalang Diyos dito sa mundo. Nasusunod ka lang sa kanila. Pero iba na ang mundo ngayon natin. Dahil honestly, ang babalik naman dito sa mundo ay hindi si Kristo, kundi ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang may gawa ng ating buhay. Yang mga sinasabi ni Kristo noon na propesiya kung anong magaganap bago pa man ang katapusan ay nasa realidad na sa ating panahon. Nangyayari na yan. Yung gera, yung mga lindol, yung mga baha, at yung mga marami doon mga bansa nga ang yung maghihirap at saka yung yung magkakaroon nga doon ng taggutom. Honestly, gusto kong ibatid sa inyo ang katotohanan na bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. Hindi ang kung sino-sino mang mga leaders dito sa mundo. Yung mga leaders dito sa mundo na iba, yung mga mabubuti, okay, pinapangalagaan nila ang mamamayan sa kanilang bansa. Pero yung mga leaders na nagpapaalipin dyan sa Amerika, tanga yan. Tulad ni Zelensky, tanga si Zelensky. Kung kaya yung mga tao dyan sa kanilang bansa, maraming mga pamilya ang nawala ng tahanan, namuhay sa kadiliman, ang kanilang pamumuhay. Dahil yung kanilang dating maayos na bansa ay nawasak at nagulo gawa ng naging puppet siya ng Amerika. Honestly, walang idudulot na mabuti ang leaders ng Amerika. Dahil ang leaders ng Amerika ay ang siyang mga kampo ng kadiliman. At honestly, pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang sinasambangan ng Amerika ay ang kanilang dolyar. Pero darating ang panahon, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang pera ng dolyar ng Amerika ay mawawala ng value yan. Tatapak-tapakan lang yan ng mga tao. Dahil sa ngayon, layunin ng ibang mga bansa na nagkaisa na ang gamitin na nga yung pera, yung sa BRICS. Pag nangyari yan, mai-eliminate, matatanggal yung dolyar na siyang gagamiting international na pagbabayad nga sa mga pag nakikipagkalakalan ka. So, mawawala yan. Kung gagawing ginto, yung gagamitin, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo dahil ang totoong pangalan naman ng ating bansa hindi naman talaga Pilipinas, kundi Maharlika. Muling babangon ang ating bansa. At ang ating bansa na siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo, muling magliliwanag yan. Siya yung gagamitin ng Espiritu Santo na siyang maging beacon of the light sa buong mundo. Dahil yung katotohanan, lalabas yan eh. Ang totoong katotohanan, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng ating buhay. Ang dolyar, hindi yan Diyos, kaya hindi mo dapat yan sambahin. Which is kung sa mga Amerikano, iniidolo nila, doon sila nagtitiwala sa kanilang dolyar, ng kanilang dolyar, ang kanilang Diyos. Honestly, hindi nakahigit ang dolyar sa Espiritu Santo. Ang layunin ng aklat na ito ay para ibahagi yung mabuting balita at para hikayatin ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo.
Ang aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Honestly, ang niloloob ng aklat na to, ay patungkol din sa, hindi lang sa salita ng Diyos, kundi sa siyensa. Ipinahayag ko sa aklat na to din na ang evolutions of life, yung kung saan nagmula yung buhay ng tao, ay sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu ang nagbibigay ng buhay sa tao, kaya tayo umiiral sa mundo. Yung katuruan sa science na sinasabi na ang tao daw ay nagmula sa unggoy, wala yung katotohanan. Dahil hindi ang unggoy ang nagbibigay ng buhay sa tao. Ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu Santo. Kapag wala ng Espiritu ang katawan ng tao, ang tao ay namamatay. Yan yung katotohanan na siyang ipinahayag ko dito sa aklat na to. At sa aklat na to, nasasaad din yung politika. Kaya naririto yung pangalan ni na Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos, pangalan ni Tatay Digong, ni Cory Aquino, at saka ni Leni Robredo. Yung mga tao na corrupt leaders ay yung mga naging under ng Amerika. Puppet sila ng Amerika. Yang si Juan Ponce Enrile at saka si Fidel Valdez Ramos, puppet yan ng Amerika na siyang nagbitray kay dating late President Ferdinand Marcos. Hindi talaga sila naging kaisa ni dating late President Ferdinand Marcos na tumulong sa ating mamamayan na maging maayos ang pamumuhay. Dahil yung si Enrile at saka si Fidel Valdez Ramos, malaki ang inggit niyan kay dating late President Ferdinand Marcos. At saka din doon kay Fabian Ber na isang kanang kamay ni dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, ang labanan dito sa mundo ay labanang espiritual. At yan yung huling labanan na magaganap. Yung laban sa spiritong masasama. Dito nga sa talata ng Efeso, Kabanata 6, isinasaad dito, sapagkat ang pakikipaglaban natin o yung ating pakikipagdigma ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama. Yung mga taong may espiritong masasama ay siyang ipinahayag ko dito din. Na leaders doon sa ating bansa ay sina Cory Aquino, Fidel Valdez Ramos, Juan Ponce Enrile, si Leni Robredo, yan yung mga leaders na talagang masasama. Kasi yung mga yan, puppet yan ng Amerika. Na siyang inilahad ko din dito sa aklat na to. Honestly, may ginagawa akong isang pangalawang aklat ng title ay The Land of Maharlika. Doon sa aklat na iyon, ilalahad ko talaga ang katotohanan at ilalabas ko ang katotohanan para makita ng mga tao sa ating bansa kung sino talaga tayo. Kung anong pinagmula natin. Dahil ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ang katotohanan na ang ating bansa ay ang kanyang lupang hinirang nung una pa man at nung unang panahon pa man, ang ating bansa ay walang relihiyon. Gawa ng mga relihiyon na dinala din sa ating bansa kung kaya ang ating bansa ay namuhay sa kadiliman. Ang relihiyon ng Islam ay dinala ng mga taga-Persia. Nung ang ating bansa ay naging tanyag at kilala, naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan na maraming mga taga-iba't ibang bansa ang pumupunta sa ating bansa para makipagpalit kalakal at barter ang tawag noon sa pakikipagpalit kalakal. At nung dumating naman itong si Ferdinand Magellan na isang manlalayag, na isang bulaang propeta ng Romano Katoliko, na isa naman siyang utusan ng hari ng Espanya. Honestly, ang totoong pangalan ng ating bansa doon sa libro kong ginagawa, yung The Land of Maharlika, ay Maharlika talaga at hindi Pilipinas. Ang ating bansa ay naging Pilipinas lang nung tayo'y masakop ng mga Espanyol dahil inalipin tayo ng Judas na hari ng Espanya. Binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas na isinunod sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, kaya naging Pilipinas yan. Ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang leaders ng Roman Catholic at leaders ng Amerika ay mga kampo ng kadiliman na siyang nanakop sa ating bansa, na
hasik ng kahirapan, pang-alipin, at paghihirap. Narito na tayo sa huling panahon. Ang katotohanan, kahit ibaon mo yan, lalabas at lalabas yan. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa ating mga tao dito sa mundo. Kung ang tao ay magiging kaisa ni Kristo na naglalakbay na may pagpapahalaga sa buhay espiritual at katotohanan. Ang ating kaluluwa ay muling ipapanganak sa Espiritu para maging kaisa ni Kristo na maging anak ng Espiritu Santo. Honestly, ang Amerika ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa, kundi paghihirap, kahirapan at pang-alipin. Yung lakas ngayon ng Amerika, wala na yung pwersa. Kasi yung bansa na gusto niyang wasakin, ang bansa ng Russia at China na gusto niyang mamuhay sa kadiliman, hindi niya kayang wasakin yun. Dahil totoo silang tao na nakikipag-usap sa mga tao. Hindi katulad ng Amerika. Lilinlangin ka ng Amerika para kumampi ka sa Amerika. Pero ang Amerika, talikuran, sasaksakin ka niyan. Bibitrayin ka niyan. Kaya yung nangyari kay Zelensky, pagkatapos siya na pumanig sa Amerika at sa mga leaders ng Europe, na feel niya na wala namang tumutulong sa kanya, mga tao sa kanilang bansa para makipaglaban sa Russia. Ang ginagawa ng mga taga-Europe ay magpadala ng mga armas. Pero deep inside, hindi talaga pinapalaban ng mga taga-ibang nasyon ng kanilang mga soldiers na makipaglaban kay Putin. So si Zelensky, napagkaisahan lang ng mga Amerikano at ng mga leaders ng NATO at ng Europe na makipaglaban kay Putin, pero hindi talaga nila sinusuportahan si Zelensky. Kaya yung bansa ng Ukraine ang siyang nadurog ng todo. Honestly, hindi mo dapat iduluhin, paniwalaan at pagkatiwalaan ng Amerika dahil disaster ang aabuti ng iyong bansa. Yung mga tao sa inyong bansa ay mamumuhay sa kahirapan at kadiliman. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!